Pilipinas, ang oras po 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At nakakasama niyo po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Okay, dito lang po sa DZRH Dos Kumpanieras. Pasensya na, nag-rumble-rumble. Ilang araw lang ako nawala. Hindi po ako naglakwatsa. Ako po ay nagtrabaho ng Friday, Saturday at hanggang Monday. So thank you very much kay Attorney Cam sa pag-sosolo para akuin ang aking role. Anyway, hanggang 7:30 po tayo ng gabi. Maganda po ang ating talakayan dahil ipagpapatuloy po natin ang talakayang mana, no? Na sinimula ni Attorney Cam kagabi. Actually, nanonood ako sa iyo kagabi. Dos Kumpanya. Nanonood ako habang nagda-drive kagabi, pauwi. At tapos kasi ang meeting ko mga around 6:20. Ay kung pupunta pa ako dito, ay hindi nakakayanin. Hindi na carry. Baka pagdating ko dito, 7:30 na. Oo, magpapaalam na lang si Panyera. Lalo na, baka hindi pa nga dahil Attorney Cam, kahapon ay traffic dahil kahapon yung balikan ng ating mga kababayan na nag-long weekend sa mga lalawigan. Pero kumusta po kayo, no? Dos Kumpanya. Kahapon, Attorney Cam, tama ba ako na nagkaroon ng anong Sunday pala yun, bumaha dyan sa SLEX? Ayan, oo. Pero sana po umulan kasi ngayon, no? Pero sana ay wala na munang baha dahil syempre tayo ay nagkukumahog na makauwi sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Yung tatalakayin po natin ngayon ay may kaugnayan sa mana bilang pagpapatuloy sa naging talakayan ninyo with Attorney Cam kagabi. Ang tanong, may mamanahin pa ba ang magulang kung may naiwang anak ang namatay? Dos Kumpanya. So again, pupunta po tayo, Attorney Cam, pupunta tayo dun sa talakayan. We always go back. Every time na pinag-uusapan po natin ng mana, we always go back doon sa probisyon ng ating civil code patungkol sa mga compulsory heirs. So sino ba yung mga compulsory heirs? Yung mga compulsory heirs po bilang backgrounder lang at pagbalik tanaw talaga sa ating mga naging previous na talakayan kapag sinabing compulsory heirs, sila po yung automatic na nagmamana with or without will. Ibig mong sabihin, meron pong specific portion sa kanilang mana na talagang inire-reserba ng batas at hindi maaring pakialaman maging ng nagmamay-ari nito, no? Tanging may tinatawag pong free portion, yung kalahati na maaring i-dispose ng may-ari ng property, no? Sa ibang tao. Pero yung kalahati nakareserba sa mga tinatawag na compulsory heirs. Unang-una sa mga compulsory heirs, no? Syempre, anak. At kasabay niyang nagmamana, syempre, yung asawa kung may asawa ang namatay. Sumusunod, yung, syempre, descendants, yung bumababa, tapos umaakyat, ascendants. Alam mo, Panyera, kaya nabanggit ito ng aking Panyera na si Attorney Rina Seco, yung merong nire-reserba na mamanahin. Kasi sa mga palabas, merong Hollywood movie na ang title Knives Out, no? Kung saan doon, ang bida doon si Captain America. Actually, siya yung kontrabida doon. Ang kwento nito, Panyera, merong matandang mayaman na namatay, tas ipinamana niya ang buong ari-arian niya sa kanyang nurse. Tapos lahat ng mga anak niya, no, ay nawalan ng mamanahin, kaya galit na galit sila. So tinignan kung meron bang foul play doon sa pagkamatay ng tatay. Ganon sa ibang bansa, pwedeng ipamana sa ibang actually, tao. Actually, ipamana, meron, di ba? Diba? Natatandaan mo, yung properties noong namatay, ipinamana niya lahat
at sa kanyang aso. Yun. Di ba? Yun yung weird na sitwasyon. Dahil Yes. syempre, ang mga aso, wala silang, alam nila ang loyalty, they're man's best friend, pero ang mga aso, wala silang konsepto ng pera at estate o mga ari-arian. Although sila, in general, sila ay mga territorial. Dito ako, minamarkahan nila sa pamamagitan ng pag-ihi sa lugar. Pero other than that, ano nga ba, wala naman tayong alam sa kung ano ang tumatakbo sa pag-iisip ng mga aso. Yun. Dos Compañeras. So again po sa ibang bansa po, ito po no, yun po ang batas nila kung saan pwedeng ipamana sa ibang tao ang kanilang ari-arian pag sila'y nawala. Pero sa Pilipinas po, no. Yun yung sinasabi ni Panyera na ang mga compulsory heirs, meron nang nakalaan with or without will na sila po ay dapat magmana. So yung Yes. Knives Out na palabas po na Hollywood ay hindi po applicable dito sa Pilipinas. Tama, tumpak. Dos Compañeras. Kaya naman po kung may mga pagkakataon na itong ari-arian ng namatay ay naibigay sa iba o kaya may will ibinigay sa iba na to the point na na-prejudice or na-apektuhan yung karapatan ng mga compulsory heirs, maaari po itong ma-reduce o totally mabaliwala kung na-violate yung mga provision or provisions ng batas na nakasaad doon sa ating civil code na para sa mga compulsory heirs. Dos Compañeras. Ayan. So, pwede po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga questions, 0919-282-6485. Gayun din sa ating DZRH TV 4K livestream bilang comment. Ito pa ay nasa YouTube. At syempre, dito po sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. At napakaraming nanunood sa atin tonight, Attorney Cam. Pakibanggit mo nga yung iba nating Facebook pages, Attorney Cam, kung saan yung iba maari pa ding magpadala ng kanilang mga mensahe. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News, DZRH News Television at DZRH News DZRH Dos Compañeras Facebook page. Nangunguna po yung nanay ko, Force Vita. Mawawala pa yan si Mami. Leo Javares ng Puerto Princesa, Eduardo Narvaez, Jericho Ferrer, Richard Joven David, Ivy Gutierrez, Jerry Sumagaysay Clifford, Mirna de la Cruz, at batiin ko lang din po yung mga nag-oath taking ceremony po dyan po sa may Malacanang. Ayan ang mga KBP officers and Standards Authority. Kaya pala nakaganyan Oo, ka, kaya Attorney Cam. naka-Filipina, Parang naka-Panyera. lilipad ka. At andun din si Miss Let Narciso dahil siya ay isa sa mga officers ng Malacanang Press Corps. Congratulations sa inyo. At syempre, magandang gabi and happy birthday sa iyo. Pamangkin ko ito, Attorney Cam. Lawrence Baradi, happy belated birthday. Happy belated birthday, Emmanuel Elag, and of course, Maria Concepcion Elag, Icon Elag. Magandang gabi sa inyo and belated or happy belated birthday. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa nanonood sa DZRH TV 4K livestream, Raymond Dosa, Hens D, Ador Cortez, at maraming iba pa. Buddy Camposano, ganyan din, Jason Abolensa, Violeta Montecalvo Zambrano, si Chons Arcea, Divina Cadiena, Jericho Ferrer, Grace Recta, Evelyn Rodelas. Ano na nga bang surname mo, Evelyn Rodelas? Danilin Salweta kasi ang pangalan niya dito. Imelda Santo Domingo and Mirna de la Cruz, Joby Barbecho, Eduardo Narvaez, Charo Abraham, at dyan sa Hong Kong, Valentino Melena Poncia, at Raul Destacamento, Eva Duques, Attorney Cam, basa ka pa, Tita Ami Miraflor Garcia, and Mami Belen Rivera. So this is RHTV 4K live stream naman po. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin. Buddy Compasano, si Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan, o Henso D. Ray Mendoza. Magandang gabi. At syempre, magandang gabi, Tita Ami Miraflor Garcia, Irene Almodovar, at Mami Belen Rivera. Dos Compañeras. Bago po tayo mag-pause for commercial, ang tanong muna may matatanggap pa ba? May mamanahin ba ang magulang kung may niiwang anak ang namatay? No? Depende po, no? Kasi doon po sa order ng pagmamana, yung mga compulsory heirs nangunguna kapag ka po may anak, no? Na legitimate, ibig sabihin hindi anak sa labas. Sa kanya na po talaga mapupunta ang ari-arian at nagmamana siya kasabay ng kanyang nanay kung kasal ang nanay at tatay. No, may pagkakataon kasi, Attorney Cam, may legitimate child. Yes. Nabiyuda na. Nabiyuda. Tapos nag-asawa ulit, nagpakasal. So magkaiba ang, magkaibang tawag doon. May legitimate na asawa, merong legal na asawa, merong legitimate na anak. So,
ibang usapin kasi may iba iniisip, ay may legal na asawa, tapos syempre pag may anak na iba pa, ang presumption is baka illegitimate ito. Pero may mga pagkakataon na maaring hindi anak nung asawa, kasalukuyang asawa, no? Pero legitimate pa din ang anak. So, may mga ganun po mga sitwasyon. Dos Kumpanya. Ngayon, so nagsasabay po na nagmamana o maari pong magmana ng sabay ang nanay, ang asawa at ang anak, no? Kapag ka po may legitimate na anak, automatic po, no, si legitimate na anak at yung asawa, ibig sabihin po kasal ha, dahil pag hindi po kasal, hindi po yun asawa, no, sa ilalim po ng batas, no. So yung legitimate na anak at yung asawa ng namatay, sila na lang po ang magmamana. Kapag ka po walang asawa, say biyudo na pala yung namatay, no, tapos may anak legal, automatic po anak lang ang magmamana kahit pa meron pa siyang mga magulang. May pagkakataon naman, may asawa, merong illegitimate na anak at merong magulang. Sa ganitong sitwasyon, sino nga ba ang magmamana at paano ang kanilang hatian? Dos Kumpanya. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Attorney Ka, meron pa ba tayong mga babatiin dyan before we pause for commercial? Pahabol greetings na lamang sa mga nanonood naman sa ating DZRH News Television. Magandang gabi po. Nakatutok din sa atin sina Jose Merino de la Peña at iba pa. Yan. Yes, kay Ellen Enriquez and Maricar Angeles, si, nabasa mo na ba yan? Si Guinness de la Cruz. Yes. How do you pronounce that? Ayan. At saka yung question po ni Ed Simbulan Flores. Sasagutin po natin sa ating pagbabalik. At meron po tayong DZRH Malakas promo question. Ang tanong, Attorney Cam. Para sa mga gusto pong manalo ng 500 pesos ngayong gabi, sagutin lamang ang katanungan. Ilang porsyento ng ari-arian ang mapupunta sa asawa kung ang naiwan ng namatay ay asawa, magulang at isang illegitimate child? At magbabalik, hindi pa magbabalik. Ipadala po ang inyong sagot sa DZRH Dos Compañeras Facebook page bilang private message together with your name. And of course, kung nasaan po kayo at si Attorney Ka magme-message sa inyo kung kayo ang nanalo para hingi ng inyong GCash number, although pwede niya rin pong isama yung GCash number ninyo. Pero wag pong ilalagay doon sa natin sa live tonight para po hindi na i-expose ang inyong number. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Kumpanya. Dos Kumpañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin kung may mamanahin pa ba ang magulang kung may naiwang anak ang namatay. So mga mommies, daddies, no? Yung mga yung mga biyanan. Interesado yan, mga biyanan. Dahil syempre, pinaghirapan niya ng anak ko. Ako nagpaaral dyan. Kaya naging seaman. Dapat may ROI ako yan. Charot. Return of investment. ROI, laki-laki ng ginastos namin sa kanya. Dapat kami mabayaran man lang or makinabang man lang. No? Dahil kami ang nagtaguyo dyan. Kayo, nagpakasal, dumating ka na lang, hayahay na ang buhay mo. Pero kami nagpakahirap. Ganun ang mga litanya, di ba? Dos Kumpanya. Kaya nga Teka, yung ma'am, iba. hanapin ko lang sa yung mga litanya. Viral yan Alam ko meron mga comment dyan. Pero, diba? Pero common ito, Attorney Cam. Lalong-lalo na yung mga OFWs. Yung iba ay talagang, huwag ka muna mag-aasawa ha, paaaralin mo pa yung mga kapatid mo. Diba? Ganon ang mga linyahan. Dumating ang swerte naman ng babaeng yan o ang swerte naman ng lalaking yan, dumating na lang, wala man lang na ipundar na kahit sa iyo lahat inaasa, di ba? Tas wala pang prenuptial agreement. Di ba? Walang prenuptial agreement. Again, kapag walang prenuptial agreement, no, ay lahat po ng ari-arian na napundar, no, kahit pa nung binata o dalaga pa, kapag ka nag-asawa na, nagiging kapwa may-ari na din or nagiging pagmamay-ari na din ito, no? Nila
silang dalawa. Dos Kumpanya. Kaya si nanay o si tatay, huwag ka muna mag-aasawa, ha? Ka magpapakasal. Wag muna. Ano Wag muna, muna. ha? Tumulong ka muna sa mga kapatid mo. O ipapagawa mo pa yung bahay natin, no? Papupuntahin mo pa kami sa abroad, ipagtutour mo pa kami sa Europe, o kaya kung ano man, di ba? So yun ang nagiging problema. Pagkatapos minsan, sa hindi inaasahang pagkakataon, pangyayari, biglang namamatay si anak, no? Yung nagpakahirap, no? So ngayon ang gulo. So magmamana pa ba yung magulang kung namatay na yung kanilang anak? Dos Kumpanieras. Ayan. So binanggit na po natin na kapag automatic, with or without will, no, ang anak po ay nagmamana. At gayon din ang asawa. No? Maliban na lamang, Attorney Cam, hindi sila maaaring magmana kung syempre, disinherit. At yung disinheritance na yon ay valid in form and in substance. Ano ba yung in form? May mga specific requirements po kasi ang batas. Hindi po ito sinabing, hindi tinatanggalan kita ng mana dahil sa wail kang anak. No? Binanggit na ito ni Attorney Cam kagabi. No? Kailangan po ito ay nasusulat at tiyak, sigurado at totoo ang basihan ng pagtatanggal ng mana. Kung ito ay gawa-gawa lamang, ay hindi po ito mag-i-stand sa court. Dos Kumpanieras. Sinabi, no, tatanggalan kita ng mana kasi pinakasalan mo yung Oo. oo, yung hindi ko gusto na Oo. kapartner mo ngayon o kaya asawa mo ngayon, ganyan, di Yung ba? mga ganung pagkakataon. Pero hindi Sa pelikula. po, diba? Bagaman at nangyayari ito sa totoong buhay, ay hindi po nagwawagi ang mga ganitong disinheritance. Dahil again, no, kahit pa po halimbawa ito, in fact, kahit pa po ito ay totoo, no, hindi ay kasama doon sa mga recital na doon sa isinasadang batas na valid grounds for disinheritance, yun pong mga tagapagmana, no, na tatanggap ang may pagpapatunay or bigat ng pagpapatunay na totoo ito, no? The presumption is dapat talaga siya nagmamana. So kailangan patunayan ng kapwa niya tagapagmana na yung tinatanggalan ng mana ay totoo nga yung sitwasyon na sinasabi na kaya ito tinatanggalan ng mana ay dahil sa 1, 2, 3, 4, 5 or 1. Ganon. Dos Kumpanieras. Grabe yung 1, 2, 3, 4, 5. Napakadaming grounds na. Napakalibuhang anak pala mo. 1, 2, 3, 4, 5. Alibughang anak pala. Ayan. So kapag ka po ganito, paano nga po ba ang hatian? So again, binanggit na po natin, kapag ka po mayroong legitimate na anak, automatic, sina nanay at tatay, wala na pong mamanahin. Yes. Oo. Ang tanging tagapagmana ng namatay ay ang kanyang lehitimong anak at ang kanyang asawa. By asawa, we mean yung pong Legal kanyang wife. legal wife or legal husband, yung kanyang pinakasalan. Yun. Okay, paano naman kung naiwan ay isang illegitimate or mga illegitimate children dahil, say for example, hindi nagkaanak dun sa kanyang tunay, no? Sa kanyang asawa, pero nagkaanak sa iba, no? O kaya naman nagkaanak sa pagkadalaga o pagkabinata. Pagkatapos nag-asawa, Tapos nag-asawa. tapos wala na silang naging supling, Yes, no? oo. So ganun yung mga pagkakataon, no? So kapag ka po ganyan, napakaswerte ni nanay at tatay. Bakit? Kasi po, kahit pa ito ay may will, ay yung kalahati po ay mapupunta doon kananay at tatay. Bakit? Compulsory heir po sila. So kalahati po ng estate ay mapupunta kananay at tatay. 1/4 sa asawa, 1/4, no? 1/4 doon mapupunta sa illegitimate child. Dos Kumpanieras. Diba? Pwede po ninyo, pwede po ninyo, no? Tingnan, nag-uumpisa sa 9 something, 9 something, yung mga provision po ng Civil Code patungkol sa pagmamana kung halimbawa ang naiwan ay byuda, may anak, o illegitimate or legitimate, o tsaka yung may magulang. Ayan, pwede po ninyo i-double check yun. Dos Kumpanieras. So again, no, mas lamang po ang magulang kaysa sa asawa, no? Mas lamang din po ang magulang kaysa sa illegitimate children or illegitimate child dahil sa hatian kung isang isang buo ito divided by 3 pero ang kalahati po kananay at tatay, 1/4 mapupunta sa illegitimate child, 1/4 mapupunta sa spouse o
asawa. Dos Compañeras. Marami ngayon ang nagbubunyi ng mga Oo. magulang. No, kapag hindi nagpakasal. Pero again po, no, iba ang kaso kapag kasal. At iba po ang kaso kapag ka po ang bata ay legitimate. Dahil kapag ka legitimate po, nanay at tatay o mga lolo at lola, wala na kayong makukuha. Pero alam mo pa niya, I was thinking din na siguro itong provision na ito ay maaaring silipin din ng Kongreso, no? Itong hatian na ito, no? Kung ang hatian po ay base dun sa, not because siya po ay non-marital child lang at yun lang yung kanyang makukuha, 'di ba? So parang sa tingin ko parang unfair din na Yes. ito yung kanya. Had it been one half yung sa illegitimate child, medyo parang Kaya nga po, liberated yung ito naman po ay lang po, nasasabi lang namin na pag-uusapan lang kasi nga po before ang mga non-marital children panyera, 'di ba, hindi nakakaano sa mga lolo't lola. Yes. Ngayon baka naman pwedeng silipin din ito kasi 1/4 lang sa kanila, hindi naman nila kasalanan na hindi naman kinasal. Yes. Oo. Kaya Baka nga po, pwede. maganda rin itong ibinalik ni Gael Enriquez, yung naging talakay natin. Kaya dapat pala ampunin ang illegitimate child. Yan. So kung ang nangyari, kung halimbawa po ang nangyari, isang illegitimate child, pagkatapos walang asawa, pagkatapos ay merong magulang, tapos ginawa niya ay inampun niya. O, 'di ba? Ibang usapin ito dahil ang pag-aampon ay katumbas na ng isang legitimate child. Nalilevel siya dun sa napupunta siya sa level of legitimacy. Dos Compañeras. Kaya napakalaking halaga po. Napakalaking halaga po ng pag-aampon. Kaya yung iba, Attorney Cam, kapag ka-illegitimate ang anak nila, ginagawa nila either naggagawa sila ng will or pinapauna na nila ang properties or inaampon na nila yung isang illegitimate na child. Dos Compañeras. Parang Pero ikaw yun nag-iisip. nga. Oo nga, kasi panyera, yun nga, inisip ko pa rin kung halimbawa nga, walang chance hindi na naampon. So, I think ang kawawa pa din. Kaya So, nga po, kung hindi ninyo aampunin, it's best na either paunan nyo ng bigay, kaya lang talo kayo doon. Bakit kanyo? Kasi matatalo kayo dahil nga po, hindi ninyo mai-enjoy yung standard deduction na 5 milyon at yung family home na 10 milyon. Kaya naman yung mga Congress dyan, baka naman, masilip Oo. nyo rin po ito. Baka masama po ninyo kapag kayo po yung mag-aamin. Yun lang naman sa akin panyera, kasi parang kapag halimbawa hindi na siya, yun nga, hindi na naampon or wala nang, hindi na siya na legitimate, no? Na legitimated, yun na, paano na? So, yun na lang ba ang makukuha niya? Kaya nga napakahalaga na tayo bilang mga magulang ay informed din tayo, no? Dapat ay alam din po natin ang ating mga karapatan, obligasyon at ano yung mga implikasyon nito. Kasi nga, kung sakasakali na namatay na lang tayo na hindi natin ay nasikaso ang ating mga pagbibili na ng ating mga ari-arian, ganun talaga. Talo at talo dahil ang batas po ang masusunod ayon doon sa rules on intestacy o yung walang will na naiwan. Dos Compañeras. Kaya naman yung question dito, Attorney Cam, sino nga ba yung may question kanina before we pause for commercial? Tsaka masakit pa niyan panyera, di ba, kapag halimbawa, yung mga, tawag dito, kinakahiya yung pagkakaroon nila ng anak ng pagkadalaga or di ba, panyera, no? Yun So, na nga. ayaw nilang ampunin kasi nga, ayaw nilang i-validate yung kanilang pagkakamali. Kawawa ang mga bata. Anong question yung panyera? Ang question is Ed Simbulan. Sabi niya, paano po kung may kasulatan na pinamanahan ng maliban sa mga tunay na tagapagmana? Again, yung tunay pong tagapagmana or legitimate child, yung compulsory heirs, ay kahit pa po merong pong ibinigay sa iba, kung naaapektuhan po yung mana ng mga compulsory heirs, again, either mabawasan o totally mabaliwala yung pagbibigay sa ibang tao kung naapektuhan po yung mana ng compulsory heirs. Dos Compañeras. Again, hindi po maaaring ma-prejudice yung karapatan sa mana noong mga compulsory heirs. Tanging kalahati lamang po ng total estate o yung mga naiwang ari-arian ng namatay ang libre niyang ipamigay kahit kanino niya gusto except sa kanyang
mistress or paramour sa mga illicit na relationship, no? Yes. So pwede niyang ipamigay except sa mistress o paramour sa kanyang kalaguyo, bawal. Pero kung sa kasambahay, sa kaibigan, kumpare, kumare, office mate, nurse, pwede po ito. Yes. Basta yung kalahati, hindi po maaring pakialaman dahil yun po ang paghahati-hatian ng kanyang compulsory heirs. Ngayon, kung wala pong naiwang will, automatic ang maghahati po yung kanyang mga compulsory heirs. Batay na din doon sa nasasaad sa batas na again, kung may legitimate na anak at asawa, sila lang ang magmamana. Ang share po ng isang ng asawa ay katumbas ng share ng isang legitimate na anak. Dos Compañeras. Ayan. At kung illegitimate ang naiwan, syempre makikihati pa yung halimbawa sina lolo at lola. Mas malaki in fact ang share ng lolo at lola. One half ka na lolo at lola, 1/4 kay sa asawa at 1/4 doon sa 1/4 doon sa illegitimate child. Kung ang naiwan po ay isang illegitimate child at ang asawa, maghahati po yung asawa at yung illegitimate child or illegitimate children. Dos Compañeras. Kung ang naiwan naman ay illegitimate child at saka lolo at lola, o ibig sabihin yung magulang nung namatay, maghahati po sina nanay at tatay at saka yung illegitimate child. Ayun. Dos Compañeras. Pero kung ito'y anak lang na iwan na legitimate child, abay solo na po nila yun. Wala na sina lolo at lola. Ayan. Attorney Cam, may question ka? Sige, maghahanap ako, panyera. Attorney, paano kung yung isa sa magulang, ito Attorney Cam ang sagutin mo. Question ito ni Juno Lucina. Ay, sis Juno, magandang gabi sa iyo. Attorneys, paano po kung yung isa sa magulang ay hindi biological parent ng deceased or live-in lang ng matanda? Dos Compañeras. Ibig pong sabihin yung magulang lang ang magmamana. Kung hindi yun ang biological, unless of course siya ay inadapt niya ito, di ba? Again, ang pinag-uugatan dito ay either meron kayong legal ties o kaya meron kayong blood relations, no? Kung wala po kayo doon, no, wala, hindi siya magmamana. Kung wala pong will na naiwan. Okay. Eto naman, sabi dito, attorney, tanong lang po, may share din po ba ang illegitimate child sa naipundar na mag-asawa? Need po ba ng last will and testament? Ano Ayan. daw? Hindi ako nakinig. May share din po ba ang illegitimate child sa napundar na mag-asawa? Need po ba ng last will and testament? Ayan. Ito yung sinasabi ni Panyera na, for example po, no, namatay po yung May mag-asawa. yung nanay o tatay ng illegitimate child. Uh-huh. So doon siya magmamana. May share po siya doon. Ano po, no? In fact, kahit wala pong last will and testament, sabi nga ni Panyera, ang mga matik yan, meron ka diyan. Ang pinaglalabanan na lang dito kung ilang porsyento, at ilang porsyento, gaano kalaki yung share mo. Kung meron pong mga legitimate child po yung naiwanan, so half lang po ang mamana mo doon sa parent mo na namatay, yung biological parent mo. So hindi po siya same as dun sa legitimate child. So ibig pong sabihin, kung 1 milyon ang tatanggapin ng isang legitimate, kalahating milyon lang ang tatanggapin ng isang illegitimate. No? Halimbawa po, merong 1 milyon. No? Ganito ang scenario, may 1 milyon na lagay natin sa 1.5 dahil may na ako mag-compute. Okay, 1.5. Lagay natin sa 1.5 million ang naiwan na total na ari-arian ng isang namatay. Meron siyang asawa, meron siyang isang legitimate na anak, meron din siyang illegitimate na anak, meron din siyang magulang na naiwan pa. Magulang, asawa, legitimate, isang illegitimate. Ang tanong, sino-sino doon ang magmamana? Sila ba lahat ay magmamana? The answer is no. Dos Compañeras. The answer is hindi po lahat sila magmamana dahil may legitimate na anak, automatic wala na po sina nanay at tatay. Wala na yung magulang nung namatay. Hindi nakasali sa maghahati-hati. Ang maghahati na lang yung asawa, yung legitimate na anak, at yung illegitimate na anak. Ayun. So, yun. Dos Ngayon, kalahati po ng estate inire-reserba doon sa lehitimong anak.
So, sino ba yung ilan ba ang mapupunta sa lehitimong anak? So, kung 1.5 ito, edi 750,000 ang maiiwan, ang mapupunta doon sa legitimate anak. Paano naman ang mapupunta doon sa illegitimate at mapupunta doon sa asawa? Yung asawa po at yung illegitimate na anak maghahati doon sa 750,000. So, 375,000 pesos ang ang share ng asawa, 375,000 pesos ang share. Tama ba ang computation ka, Attorney Cam? Tama. 375,000 pesos ang mapupunta sa illegitimate na anak. Dos Compañeras. Okay, Attorney Cam, next. Oo. At saka, i-clarify lang natin, dun ka lang magmamana sa portion nung biological parent mo, hindi dun sa buo, yung kabuuan. Baka kasi inisip niya yung ari-arian ng mag-asawa. No, Hindi po. hindi Dahil po. ito po, kasi pag sinabi po natin estate, yun po ay malinis na share niya. Yes. No? So, ibig sabihin, yung not really malinis na as in malinis kasi babawasin pa dun yung halimbawa, may utang, o kung ano pa, may mga pasanin pa doon pa. Pero ito po, na-determine na sa kanyang share. So, ibig pong sabihin, kung halimbawa, may mag-asawa, nag-acquire sila ng house and lot, meron pa sila mga sasakyan, no? Bago po ito paghati-hatian ng tagapagmana, no? Maghahati po muna si Mrs. at saka si Mr. dahil i-determine yung kanilang share sa conjugal assets. Dos Compañeras. But syempre, depende pa ito kung meron ba dito mga exclusive properties, no? Kapag ka po exclusive, kung sino lang ang nagmana, yun lang po ang may-ari nito. Hindi po ito nagiging bahagi ng conjugal or absolute community asset. Dos Compañeras. Next question, Juno, I hope nasagot natin yung sagot. Yung tanong mo? Oo. Eto, Si Panyera. Odette, magandang gabi sa'yo. Sabi rito, Go on, Attorney Cam. ni Wawi, sino po bang mas may karapatan sa ari-arian ng magulang, ang mga anak o ang mga apo? Thank you po. Siyempre po yung mga anak. Mga anak. Na-exclude po kasi yung medyo mas malalayo pa kayo. Medyo malayo pa kayo. Unless otherwise, namatay po yung yung anak. Kayo po ay maghahalili. Aangat. Oo. Hahalili po kayo. Pero kung marami kayo magkakapatid, dun lang kayo sa share nung maghahati-hati sa share nung tata. Hindi kayo makikidivide dun sa mga nauna na. So, yun po. Halimbawa na lang po, no? Halimbawa na lang po. 3 kami magkakapatid. Ako, si Attorney Cam, tapos may bunso na si XY, no? Halimbawa kaming 3 ay magkakapatid, nagmana kami sa aming magulang na si AB, no? Ngayon, si XY, no? Namatay. Pero meron siyang anak na 2. Si letter, si Z, tsaka A. Oo. Halimbawa, so kami magmamana na. So, say for example, mahirap mag-compute, Attorney ka. Say for example, 750,000 ang total value ng estate ng magulang namin na namatay. So, ibig bang sabihin, 4 kami maghahati dahil may 2 anak si XY? Hindi po. Divided by 3 dahil yung 1/3 akin, 1/3 kay Attorney Cam, at 1/3 paghahatian nung mga tagapagmana o ng mga anak ng kapatid namin na si XY. Ang pinakamadaling example dyan, yung 900,000, Panyera. Hirap ng 750. Pag 900,000, tagti 300,000 kami. O silang dalawa, maghati sila sa 300, tag 150 sila. So kami, 300. Hindi siya divide by 4. Yun yung sinasabi ni Panyera. Yun yung share ng mga anak ni XY, yung tinatawag na first piece. Yes. Ayan. Dos Compañeras. Komplikado po ang usapin ng pagmamana. Kaya nga po, kahit anong balik natin, hindi po matapos-tapos sa mga tanong. Yung mga apo talaga masyadong nagmamadali. Oo. Paano naman po kung ang namatay ay single, may anak sa pagkadalaga at may magulang at kapatid pa? Single, may anak sa pagkadalaga, may magulang at may kapatid. Ang maghahati na lang po, yung magulang at saka yung anak sa pagkadalaga. Yung kapatid, hindi na po kasali. Magmamana lang po yung mga kapatid kapag walang anak, walang magulang, walang asawa, sila na lang po. Or kung naiwan ay asawa, magmamana. Asawa, walang anak, ay magmamana Saka po yung lang kapatid. Po sila Saka lang. magmamana. Again po, ito yung konsepto kapag ka po magmanahan. Hahanapin ninyo yung pinakamalapit na karelasyon nung namatay. Next to kin ba yan? Next in line. Dos Compañeras.
Si Ana de Armas daw yung nabida sa Knives Out, Attorney Cam. Yes. Kalaban dun si Captain America. Paano po, eto naman si Marilu Ancheta Mabale, paano po kung ang lupa ay ipinalit lang sa isang baka noon sa isang anak, pero walang deed of sale or conveyance? Dos Kumpanyera. Verbal lang. Baka So talaga. nagkaroon ng, kumbaga, kapag ka po ganon, ang kailangan po ninyo ay magpunta kayo sa court. Kasi may consideration, attorney kami. Yes. Ang kailangan po ninyo ay pupunta po kayo sa korte para po petition kayo or hilingin ninyo na utusan itong other party na mag-execute ng registrable instrument or registrable document. Yun. Dos Kumpanieras. Panyera. Uh-huh. Yes, remind lang natin sila sa ating malakas. Yes, go on, Attorney Cam. Para sa mga gustong sumali, pwede pang umabot, pumunta pa sa DZRH Kumpanyera sa Facebook page, sagutin po ang katanungan, ilang porsyento ng ari-arian ang mapupunta sa asawa kung ang naiwan ng namatay ay asawa, magulang at isang illegitimate child. Yan, ipadala po bilang private message sa amin, DZRH Dos Compañeras, at pipili po kami ng isang mananalo tonight. Alam niyo po ba yung appear, disappear? Manghuhula lang kayo doon. Appear, disappear. One half, one port. One port, one half, disappear, appear. Yan. Dos Kumpanieras. Thank you very much, Attorney Cam. Hilario Enriquez, magandang gabi sa iyo. Maurice and Edmar Tagavilla, magandang gabi sa iyo. Ganyan din sa iyo, Ohen Sodi. Ed Simbulan, thank you very much. At Odette Exales, Joanna Angulo, at maraming nanonood sa atin. Thank you very much for watching tonight. Ramel Maluto, Fiesta Mart Royal. Sasagutin natin yung question mo sa ating pagbabalik. At si Alan Ebrio, sasagutin natin yan. Question mo sa ating pagbabalik. Itong si Dolphy, inampon niya yung isang anak. At totoo, di ba? Tama. Dos Kumpanieras. Kasal ba si Dolphy? Parang Hindi sila kasal ni Sasha Padilla, di ba? wala siyang Hindi ko matanda, pinakasalan wala siyang pinakasalan. Pero meron siyang inadapt. Yes. Yan nga yung classic example na Oo. ang laki ng porsyento, dapat kalahati ng kanyang Kesa properties. sa mga legal na Kahit sa mga illegitimate children. Sa totoo niyang mga anak. Yes. Diba? Anyway, magbabalik pa ang programang Dos Kumpanieras. Ilan po muna mga paalala. It's 7:15, 16, 17 in the evening. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpaniera. RH. Dos Kumpanieras. Hihirapan ako, Attorney Cam, mamili. Dami kasing sumasali. Maraming sumasali, pero marami din yung mali. Sabi ko, pipili lang kayo sa appear, disappear. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mananaha. Hindi na po natin isasali yung share ng asawa sa absolute community assets or sa conjugal properties kasi hindi po niya yun mana. Pagmamay-ari po niya yun. Ang pinag-uusapan po natin at ang itinatanong po natin ay magkano o ilang porsyento ang makukuha bilang mana, no? Sa asawa, kung ang naiwan ng namatay ay asawa, magulang at isang illegitimate child. So again, asawa po Dos Kumpanieras. asawa, illegitimate child, at saka magulang. No? Binanggit na po natin ng magulang kung wala pong lehitimong anak ang namatay ay entitled. No? May karapatan sa kalahati ng mga ari-arian ng namatay. 1/4 at 1/4 yung anak, yung illegitimate child at yung asawa. Dos Kumpanieras. Pero kung legitimate child, no, ay wala na po si nanay at tatay. Ano nga ba yung question na tinatanong natin, Attorney Cam, kanina? Amnesia. Alvaro Manara, Ayan, magandang yan. gabi sa'yo. Hindi siya. Eto muna, may question lang dito. Paano naman po kapag halimbawa po ang naiwan po ay dalawang legitimate child tsaka yung spouse na lang po? Papaano po ang hatian? So ganito po, no, kapag ganyan na halimbawa dalawa po ang legitimate child tapos isang spouse, no. So matapos hatiin, makuha yung sa side ng spouse, yung kalahati po, no, yung mamanahin. Walang will yan? Wala. Divide by 3. Ito, yung total na yun, divided by 3 niya. Parang po. consider Parang po siya 1/3. as, as isa, no, sa legitimate child. Yes. Yeah.
Dos Compañeras. Oy, nanonood daw siya on board Luxury Cruise. Sabi ni Maurice, magandang gabi po sa inyo at Hi enjoy. Saan kayo papunta? Sana Ang social. all. Ang social naman. Magandang gabi rin po sa mga taga Fiesta Community San Rafael, Tarlac City. Yan. Ito, babati rin po ako, si Amy Colminar. Colminar, magandang gabi po. Ang Ben na taga Santa Quiteria, Caloocan City. Nakikinig daw po sa atin. Salamat po. Ron Barreto Cipres. At sabi niya, Santa Claus is coming to town this month. August, September nga. September na, Malapit-lapit na. Oo nga. Henry Delohan, Ferdinand Astudillo Punyo Jr. Nanonood po sa may barangay Santa Visitacion, Tumawini, Isabela. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po. Si Fiesta Mart Royal Attorney Cam, ito yung question niya. Good evening po, das compañeros. Meron po akong tanong. Meron po akong kakilala. Asking for a friend ba ito? Yung mga Meron tanong po natin akong ganyan, may kakilala pero na sila meron pala. naging anak sa pagkabinata. Charot. In-acknowledge naman niya, acknowledge naman niya, sabi niya, na siya ang father, but hindi po nilagay sa birth certificate ang pangalan niya as father. Kahit hindi po niya inilagay sa birth certificate ang pangalan niya as father, kahit hindi siya nakapirma, take note po na hindi lang yun ang paraan ng pagpapatunay ng paternity or filiation. No? Maari pong, sa paanong paraan po niya in-acknowledge. So yung whatever act, kung anumang act na ginawa niya, yun po ay maaring gamitin na ebidensya o pagpapatunay ng acknowledgement. Hindi lang po limitado sa pagpirma sa birth Yes. certificate. Pwedeng affidavit, pwede din po namang Private handwritten instrument. kahit nga po yung pagsusustento. O anak, Yes. eto na yung allowance mo. Correct. Pasok. Dos Compañeras. Kasama sa graduation, proud father, ganyan. Yes, pasok. Oo. O kaya Correct. pinakilala kay pinakilala o pare, ito yung inaanak mo, anak ito ko. yung anak ko, inaanak mo to. Pasok bilang ebidensya. Gusto ko Diba? yan. Pasok. Pasok. Matatanggap bilang ebidensya. Sabi nga ni Panyera, pasok. Tama. Si Romy Corpus pala, Panyera. Magandang gabi po, nanonood po ako. Emma Flores ng Santa Rosa, Laguna, and Ria Soto Nato Nakase ng Las Piñas. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo. Ang tanong, halimbawa po, teta, halimbawa po kami ng asawa ko ay matagal nang hiwalay at ako po ay mawala. Pwede po bang lahat ng ari-ari ang napundar ko ay sa anak na lang namin mapunta? Matagal ang hiwalay. Paano po kayo naghiwalay? Is this with the basbas of korte? If this is with the basbas of korte, like ang tawag doon, may legal separation, maari pong hindi na siya maging kasali kung siya po ang naging dahilan nagbigay ng dahilan or nagbigay ng ground para sa legal separation. Pero kung hindi po siya ang nagbigay ng ground at kayo, ibig po sabihin tagapagmana pa rin po ninyo siya. Hindi po ninyo siya maaring ma-exclude unless meron po kayong either legally separated na kayo at siya yung naging ground or meron po kayong disinheritance na ginawa, valid disinheritance at yung ground na yun ay tama, naaayon sa nakasaad sa batas. Dos We have Compañeras. 3 minutes left, Attorney Cam. Ito, may question pa dito. Basahin lang natin pa niya. Sa mga sasagot pa po, no, doon sa ating malakas question, sige, sagot lang po kayo. Hindi daw siya yun, correction. Joke nga lang po, ikaw naman eh. Sabi ni Juno, si Sis Juno, pasok sa banga. Ayun pala yun. Sige, go on, Attorney Cam. Ito, question lang po. Attorney, paano po ang hatian naman ng mana kung ang buhay po ay ang panganay at ang bunso? Ayan. Ito, regardless po Regardless. kung kayo Ano, pag ilang panganay at sequence yun? bunso. Sige, Tagalogin mo. Oo, di ba, no? Englishin mo nga, Attorney Cam. Ay, Englishin ko o Tagalogin ko? Hindi, Englishin mo. Ano yung Englishin ko? Pang ilan ka? Pang ilang ka? Sa mga Naku, mahirap yan. Dos Compañeras. Wag na, mas mag-discuss na lang tayo ng batas kesa ayan. mag-Englishan tayo. Oo, basta pag pag ganyan ang sitwasyon. Kahit Regardless kung panganay ka, Panganay pangalawa, po, bunso, yes. no? So, kayo natin o ikaw magmamana. ay, ang tawag sa amin ng bunso is maniting gatas. Ikaw yung pinakamaliit, regardless, basta kayo ay legitimate Yes. na anak, pantay-pantay ang Tama. mamanahin ninyo. Ayan. Dos Compañeras. how many
Pass, ikaw na, Panyera. No, tapos papunta siya sa Papua New Guinea. Si Maurice, magandang gabi po sa inyo. May naging classmate ako ng college taga Papua New Guinea. Ayun, sa UST. Dos Anyway, si Attorney Campo ang bahala sa topic bukas, pero kung gusto niyong talakay ng mana, i-request nyo kay Attorney Cam. Para sa ating malakas question. Sana malakas question. Sige, Oo. go on, Attorney Cam. Habang namimili si Panyera ang ating question, no? Ilang porsyento ng ari-arian ang mapupunta sa asawa kung ang naiwan ng namatay ay asawa, magulang at isang illegitimate child? Ang sagot! Syempre, 1/4 na lang. Congratulations sa'yo na nagsumagot siya ng 25%, which is equivalent to 1/4. Ang galing yan. Oo. Taga San Carlos City, Pangasinan. Ay, magkita-kita tayo sa San Carlos City soon. Jamie Lee Castro, congratulations sa iyo. Antabayanan po ang message ni Attorney Cam. At nakasama niyo po tonight ang mga panyera ng bayan. Joanna Bauson ba ambassador? Magandang gabi sa inyo at yung mga iba pa hindi natin nabate. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa amin. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel, same social media platforms. Kasama po natin sa kabilang side si Het, tama? Yes. Het Dalmora. At nag-assist din sa atin yung mga loyal listeners natin. Thank you very much. Kami naman po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Compañeras.